Dahil lang may nunal sa mukha ang bata, itinapon siya ng nanay niya mula sa eroplano. Buti na lang, may lalaking naglalabas sa tabi ng ilog na nakakita sa kanya. Wala namang anak ang lalaki. Kaya inampun niya ang bata at pinalaking parang sariling anak. Lumaki rin ang bata paglipas ng 5 taon. Pero nagkasakit ng malubha ang tatay niya. Palaging nakahiga sa kama ang tatay. Para mabuhay ang tatay niya, napilitan ng bata na manggal-akaw ng bote sa kalsada. Para lang may makain sila. Isang araw, nakita siya ng tindera ng siopaw at naawa. Tinawag siya ng tindera para lumapit. Halika dito. Gutom ka na ba? Gusto mo ng siopaw? Ate, wala po akong pera. Huwag na po. Anong pangalan mo? Ako po si Masan. Ikaw, nasaan ang nanay mo? Hindi ka ba sinundo? Yung tatay ko po, may sakit. Nakahiga lang sa kama, hindi makagalaw. Ang nanay mo, yung nanay ko po, matagal nang patay. Bata pa lang ako noon. Kain ka na, hindi mo na kailangan ng pera. Wala talaga akong pera. Sabi ko na, hindi ko kailangan ng pera. Kainin mo na habang mainit pa. Sige, kainin mo ng mabuti. Dalhin mo rin ito para sa tatay mo. Huwag kang mahiya, tikman mo lang. Siopaw lang yan, hindi naman mahal. Salamat, ate. Basta mabuhay lang ako, ayos na. Pag nagutom ka ulit, balik ka lang dito kay ate siopaw, ha? Halika dito, bata. Kainin mo na habang mainit pa. Bigyan mo rin ng 2 para sa tatay mo. Ate, gusto mo ba tulungan kita dito? Ayos lang ako, kailangan mo pa pumasok sa eskwela. Umuwi ka na agad at ibigay mo yan sa tatay mo. Huwag kang magpahuli. Pagkatapos ng klase, tutulungan kita magligpit. Haha, gusto ko talaga, gusto ko. Basta ikaw ang nagsabi. Oo na ako. Ate, araw-araw ka bang gumigising ng alas 4 para gumawa ng siopaw? Yung ibang tindera, tumaas na presyo ng siopaw nila. Ikaw, mura ka pa rin magbenta. At para lang sa matatanda ang bayan. Yung mga batang mahirap, libre lang. Hindi ka ba lugi niyan? Kailangan din naman kumain ng mga bata. Kahit walang pera, okay lang. Kahit malugi ng kaunti, ayos lang. Basta nabubuhay ako, sapat na. Grabe, ang bait mo talaga. Kahit kailan, hindi mo iniisip sarili mo. Wala ka bang kahit konting awa sa sarili mo? Kakain na ako, kakain na rin ang anak ko. Pati mga bata sa kabilang bahay, kailangan din kumain. Paglaki ko, babalikan ko lahat ng tumulong sa akin. Nailipat na lahat ng mani. Sige, umuwi ka na, maggagabi na. Oh, aalis na ako, mani. Amoy na amoy ko pa yung laman ng bag. Bigay ni Mang Han yan. Si ate ang talagang tumulong sa atin. Balang araw, suklian mo rin ang kabutihan niya. Si kuya, napunit na yung bag niya. Sobrang luma na kasi, kaya napunit. Walang nangyari kay ate. Tatalian ko na lang ng tali, ayos na. Tanggalin mo na lang, tapos tahiin mo. Huwag mo na akong alalahanin, ate, walang problema, pag napunit, ayusin lang. Ano ka ba, umalis na nanay mo. Mag-aral kang mabuti para may marating ka. Pag napunit ang bag, tahiin lang, huwag itapon. Pag nawala, paano ka pa mag-aaral? Ate, tandaan ko na. Basta tandaan mo lang. Ayos na ang tahi, tingnan mo, mas matibay pa ngayon. Sige, gamitin mo na. Salamat, ate. Bakit gabi na, andito ka pa? Ate, wala kaming pambili ng lapis. Hindi ko magawa ang assignment ko. Dito ba kayo lahat nagsusulat? Sino siya, ma? Siya si Masan. Tawagin mo siyang Kuya San. Kuya San, kamusta? Kamusta, ate? Ikaw, turuan mo siya sa assignment niya. Si Kuya San, araw-araw siyang nandito para tumulong. Si Mang Han, hindi na nakakasabay sa klase. Kung di mo alam ang sagot, tuturuan kita. Tingnan mo, ganito ang tamang sagot.
Ate, tapos ko na, ikaw naman. Sige, uwi ka na, ako na bahala sa ilaw. Okay lang, ate, hindi ko nadala sa daan. Madilim na, delikado na sa labas. Ate, parang ikaw si mama. Ate, totoo lahat ng yun. Uy, ano na naman yan? Kuya, alam mo bang bumili ako ng gamot ngayon? Wala na akong pera. Wala na talaga, apo. Boss, mamamatay na yata ako. Wala na akong pambili ng gamot. Bilisan mo, bumili ka ng gamot, hindi pa sapat, hihiram pa ako. Huasheng, ikaw ba ang nag-ipon nito? Tama na ang daldal, buhay ang nakataya, bilisan mo. Ma, nabili ko na ang gamot. Ma, inumin mo na agad. Pag ininom mo, gagaan na pakiramdam mo. Medyo okay na, pero kulang pa. Salamat, bumaba na ang lagnat dahil sa'yo. Ayos na, salamat talaga. Ikaw, bata, halika dito. Huasheng. Pangako, paglaki ko, susuklian ko lahat ng tulong mo. Huwag mo nang isipin yun. Tandaan mo, ha, pag may kakayahan ka na, tumulong ka rin sa iba. Sana lahat ng bata may makain. Yun na ang sukli mo sa akin. Samahan mo ng maayos si Lolo, bigyan ko kayo ng baw para may makain. Huasheng. Ikaw ba ang tagapagligtas ng mga nangangailangan? Haha, ang kulit mo talaga. Ang tagapagligtas ay parang Diyos, di ba? Si Huasheng ay simpleng tao lang. Para sa akin, ikaw ang tagapagligtas dito sa bahay. Nakapasa ako sa entrance exam ng high school. Nakapasa rin ako sa college. At sa huli, nakapasok din ako sa universidad. Noong mga panahon yun, araw-araw, alas 4 ng umaga gumigising si Huasheng para magluto ng baw. Para lang may makain ng mga batang malayo ang nilalakad. Laging may mainit na baw para sa kanila. Hindi siya naniningil kahit piso. Yung baw na yun, nakatulong para makapasok ako sa kolehiyo. Yung pera, ginamit ko pang bayad ng tuition. Nag-aral ako ng mabuti. Huasheng, hindi ko matatanggap ang pera mo. Ayoko na rin ng baw, okay na ako. Ang gusto lang niya, mag-aral ka ng mabuti, hindi para magwaldas ka. Lahat ng batang pinalaki niya, mas matangkad na sa kanya ngayon. Hindi ako nakapasa sa entrance exam. Huasheng, nakapasa ako sa college, ito na ang admission letter ko. Sige, tingnan natin. May balita na kay Sanwa, magiging college student na siya. Malaki ang gastos sa college, kailangan pang dagdagan. Hindi ka naman matutulungan ni Huaqiu. Sapat na si Huaqiu. Tama na, mag-aral ka na lang mabuti. Huwag mo akong kalimutan. Pag may balita ka na, balitaan mo rin kami. Huasheng, babalikan talaga kita. Pagkatapos kong mag-college, buwan-buwan akong sumusulat ng sulat kay Huasheng. Hindi marunong magsulat si Huasheng. Si Weiwei na lang ang magdadala ng balita, paano kung isang araw, pero biglang bumalik ang nararamdaman ko. Oy, Lolo, kamusta po kayo? Ako po yung dating estudyante ng Yukai Elementary. Nasa labas pa rin si Huasheng, nagbebenta pa rin. Matagal nang tumigil si Huasheng. Umalis na siya, hindi ko alam kung saan napunta. May bago ka bang address niya? Wala na akong balita. Sir Hua, saan ka na napunta? Parang ang bilis ng panahon, 4 na taon na agad. Boss Ma, yung tech project mo na nagdala ng Bamoy Billion. Next month, ikaw na ang top. Congrats sa inyong lahat. Sana magtulungan pa tayo sa susunod. Boss Ma, naaalala mo pa ba, yung nagbebenta ng tinapay sa labas ng elementary natin, si Huasheng? Oo, si Huasheng na. Yung tinapay niya, 2 piso isa, ilang taon na, hindi pa rin nagbabago si Huasheng. Siyempre naaalala ko, may balita ka ba sa kanya? Nakita ko siya nung nakaraan. Mukhang mahirap na ang buhay niya ngayon. Anong ibig mong sabihin? Nandyan pa ba siya? Nagbebenta pa rin ng tinapay. Matagal na siyang tumigil.
Ngayon, nakatira na lang siya sa ilalim ng tulay, namumulot ng basura. Wala na siyang pagkakataong magbenta ng tinapay. Saan na siya ngayon? Sa ilalim ng tulay sa South Old Town. Boss Ma. Boss, hanapan mo agad ako ng tao. Hanapin si Joe Quinwa, mga 60 anyos. Dati siyang nagtitinda ng tinapay sa labas ng Yukay Elementary. Tawag sa kanya Washeng. Sa may South Old Town siya nakatira. Halugugin lahat ng tulay at eskinita. Bago mag-umaga, gusto kong malaman kung nasaan siya. Gawin mo ang lahat, kahit anong gastos. Naiintindihan ko, boss. Sir Hua, may balita na kami tungkol sa kanya. Sa tagal na nito. Kumusta ka na? Kumuha ka pa ng ilan. Sapat na to pambili ng tinapay. Kainin mo ng dahan-dahan. Ma, hindi ako gutom. Kumain ka na, kahit konti lang. Buong araw ka nang walang kinakain. Halika, subukan mo. Ma. Hindi ko talaga kayang kumain. Ang payat mo na masyado. Kumain ka, sabayan kita. Malakas pa ako, huwag kang mag-alala. Ikaw talaga, ang kulit mo. Sorry, Mama. Ako ang dahilan kung bakit ka napagod. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw ang anak ko, walang dahilan para mapagod ka sa akin. Ma, ayoko na talagang mabuhay. Hindi ko na kaya, Ma. Pakiramdam ko, wala na akong silbi. Ulitin mo nga sinabi mo. Ayaw mo nang mabuhay, makinig ka sa akin, Wei. Basta buhay pa ako, hindi ka magugutom. Kung wala ka na, para saan pa ang buhay ko? Makinig ka sa akin, ha? Ayokong marinig ulit yan mula sa'yo. Dahan-dahan lang kumain, naiiyak na ako. Boss Joe, Boss Ma, nag-check na ako ngayon. Bakit nga ba nagkaganito? Ano bang nangyari sa mga binti ni Weiwei? Ano bang pinagdaanan nila nitong mga taon? Gusto ko ng detalyadong ulat, mas detalyado, mas maganda. Naiintindihan ko, Boss Ma, aasikasuhin ko na agad. Sandali lang. Maghanda ng simpleng damit, huwag masyadong napapansin. Bukas, ako mismo ang pupunta para mamites ng bulaklak. Washeng. Uy, Ate Mengmeng, kahit ano pa ang pinagdaanan nyo nitong mga taon, basta nandito ako, agad ko kayong tutulungan. Pangako, gagawin kong masaya ang buhay nyo.